Isa sa mga kapatid natin dito sa Tagalog East Congregation, si Brother Orly Cabrera. Brother Cabrera, handa na kaming makinig. Ang dalawang lalaki na makikita natin sa larawan ay magkaibang magkaiba. Ang isa ay isang politikong ambisyoso, mayaman at handang gawin ang lahat para sa kanyang personal na interes. Ang isa naman ay isang gurong nagtakwil ng kayamanan at katanyagan at handang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas ang iba. Walang alinlangan, hindi pareho ang pangmalas ng dalawang lalaking ito, lalo na sa isang bagay, ang tungkol sa katotohanan. Kilala niyo ba kung sino sila? Si Jesus ay nakatayo sa harap ni Pilato at nagkaroon sila ng maikli ngunit napakahalagang pag-uusap. Binanggit ni Jesus ang dahilan ng kanyang pagparito sa lupa upang magpatotoo sa katotohanan. Ang tugon din naman ni Pilato ay isang kapansing-pansing tanong. Ano ang katotohanan? Salamat po sa picture. Ang nag-aanilangang pagmalas ni Pilato sa katotohanan ay pangkaraniwan na sa ngayon. Ganyan din ang saloobin ng marami tungkol sa katotohanan. Marami ang nagdududa kung totoo ang mga impormasyong naririnig nila. Bakit? Sa larawan, next picture, makikita natin ang iba't ibang dahilan. Habang ang isang lalaki na marahil ay nagkakape at nagbabasa ng balita, pinapanood din niya sa TV yung isang taong ini-interview. Marahil isang politisyan na nagbibigay ng komento. At magkaiba yung sinasabi ng binabasa niya at yung sinasabi ng nasa telebisyon na nagpapalito sa kanya kung ano talaga ang totoo. Merong iba't ibang uri ng mali o nakapipinsalang impormasyon. Merong tinatawag na misinformation. Ito ay tumutukoy sa mali o hindi tumpak na impormasyon na ibinabahagi ng walang layuning malinlang. Pero madalas itong kumakalat ang hindi sinasadya. Laganap sa ngayon ang mga balitang may pinapanigan, maling report o tinatawag ngayong fake news. Sabi nga ni Mark Twain, if you don't read the newspaper, you're uninformed. But if you read the newspaper, you are misinformed. Meron ding tinatawag na disinformation. Ito naman ay tumutukoy sa mapanlinlang na impormasyon na sadyang nilikha upang linlangin, manipulahin o magdulot ng pinsala. Madalas itong ibinabahagi bilang propaganda. Pinapakalat ito sa mga social media, mga influencers o ngayon ginagamit na yung artificial intelligence, AI, katulad ng deepfake. Kaya mas mahirap nang malaman talaga kung ano ang totoo. Salamat po sa picture. Sa mundong punong-puno ng maling impormasyon, hindi nakakagulat na ang mga tao ay nag-aalinlangan sa katotohanan. Marami ang nagtatanong, meron ba katotohanan maaasahan natin? Iniwala ng Biblia na darami ang panlilinlang sa panahon natin. Basahin po natin ito, yung patotong ito na nakaulat sa Biblia sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talatang 1 at talatang 13. Pero sinasabi ko sa inyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Bakit? Pero ang masasamang tao at mga impostor ay lalo pang sasama. Sila ay manliligaw at maililigaw. Kaya anong sinasabi ng Biblia na mangyayari sa panahon natin? Lalong sasama ang kalagayan ng mundo at marami ang manliligaw at maililigaw. Kaya isang katalinuhan nga na hindi natin paniniwalaan agad ang lahat ng nakikita o naririnig natin. Pero ibig bang sabihin nito na imposible nang makita ang katotohanan? Hindi naman. Sa katunayan, tiniyak sa atin ni Jesus na may katotohanan at posible itong makita. Ito yung sabi niya. Basahin natin ang nakaulat sa Juan, Kabanata 8, talatang 32. Juan 8:32. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Balikan muna natin yung tinanong ni Pilato kay Jesus at tayo naman ang magtanong sa kanya. Panginoong Jesus, ano po ba ang katotohanan? Isaalang-alang natin ang tatlong mahalagang turo ni Jesus na tutulong sa atin na malaman ang katotohanan. Basahin natin yung sagot niya. Yung unang sagot niya dito sa Juan 17:17. Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaninong salita?
Walang iba kundi salita ng Diyos, ang Biblia. Kung paano umaasa tayo sa compass o GPS o na nagagabay sa atin kapag tayo ay naligaw na landas, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing isang mapagkakatiwalaang gabay sa isang mundong puno ng maling impormasyon. Ngunit bakit ka makapagtitiwala na sa Biblia na ito ay isang aklat ng katotohanan? Isaalang-alang natin ang ilang katibayan. Halimbawa, tama ang Biblia pagdating sa siyensya. Bagamat ang Biblia ay hindi pangunahing aklat ng siyensya, pero tama rin ang mga sinasabi nito tungkol sa siyensya. Magbigay tayo ng halimbawa, mababasa natin ito sa Aklat ng Job. Sa Kabanata 26, talatang 7, ganito ang mababasa natin. Inilalatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman at ibinibiti ng mundo sa kawalan. Ang talatang ito mula sa Aklat ng Job, mga 3,500 taon na ang nakalipas, ay nagsabi na ang mundo natin ay nakabiting sa kawalan. Ang kalamang ito hindi pa alam ng sinaunang sibilisasyon. Ang paniniwala nila noon daw ay yung mundo ay nakalutang sa tubig o nakapatong sa likod ng malaking pagong. Kailan lang ba natuklasan na ang mundo ay talagang nakabitin sa wala? Ito lang nakaraang 300 years. 300 taon pa lang ang nakaraan. Noong 1687, inilathala ni Isaac Newton ang kanyang tuklas tungkol sa gravity at ipinaliwanag niya na ang mundo ay nananatili sa orbit. Dahil sa isang di nakikitang pwersa, ito nga yung gravity. Pero pansinin, binanggit din sa Aklat ng Job, talata 7 na inilalatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman. Kung babasahin natin ito sa English, He stretches out the northern sky over empty space. Naayon ito sa modernong cosmology na nagpapakita na ang ating universo ay malawak at lumalawak. Natuklasan ng mga siyentipiko katulad ni Edwin Hubble noong 1929 na ang mga galaxy ay lumalayo sa isa't isa, confirming that the universe is stretching out gaya ng nilalarawan ng Biblia. Pero mahigit na 3,500 taon na itong nakasulat sa Biblia bago pa natuklasan ng siyensya. Isa pang halimbawa, nagkatotoo ang hula nito. Ang isa pang matibay na ebidensya ay ang mga hula na natupad hanggang sa kalit-litang detalye. Isaalang-alang natin ang isang halimbawa sa Biblia, yung hula ni Isaias tungkol sa pagbagsak ng Babylonia. Ang sinaunang Babylonia ay dati isang makapangyarihang pandaigdig na ituturing na hindi basta-basta masusupil. Matibay yung depensa ng Babylonia at mahirap itong pasukin dahil napapalibutan ito ng tubig. Mababasa natin ang hulang ito sa Aklat ng Isaias. Sinasabi ng hula sa Biblia, 200 years in advance, na mayroong lilitaw na isang hari mula sa Persia na magpapabagsak sa imperyo ng Babylonia at ang pangalan niya ay Ciro. Binanggit din sa Biblia kung paano sasakupin o anong taktika ang gagawin ni Ciro para masakop niya yung Babylonia. Sinasabi sa Isaiah, Kabanata 44 at Kabanata 45 na tutuyuin ito yung ilog para makatuwid yung sundalo niya para mapasok niya yung Babylonia at inuhula din na maiiwang bukas ang pintuang daan ng lungsod ng Babylonia. Ngayon, alamin natin sa kasaysayan, sa history. Totoo bang nangyari ang hulang ito? Kinukonfirm ba ito ng history? Pakisuyo po sa picture 3. Yan. Natuklasan ng isang archaeologist ang Cyrus Cylinder noong Marso 1879 sa kanilang paghukay sa Iraq. Nakasulat doon na noong Oktubre 539 BCE, pinabagsak ng hukbo ng mga Medo at Persiano sa pangunguna ni Ciro ang lungsod ng Babylonia. Ayon sa silindrong ito, inilihis sa mga tauhan ni Ciro ang tubig ng Euphrates na dumadaloy patungong lungsod. At isa pa, naiwang bukas ng Babylonia ang pinto na nakaharap sa ilog na kung saan nakapasok ang hukbo ni Ciro. Salamat po sa picture. Ang detalyadong katuparan ng pagbagsak ng Babylonia ay nagpapakita na ang salita ng Diyos ay talagang nagsasabi ng totoo. Marami ang nagdududa sa Biblia ang nagdesisyong pag-aralan ng may bukas na isip. Panoorin natin isang tao na dating nagdududa sa Biblia.
Nung bata ako, wala akong alam sa Biblia. Para sa akin, yung Biblia hindi makatotohanan, hindi lohikal, at kontra sa siyensya. Napansin ko na yung Biblia at relihiyon nakabase lang sa emosyon, hindi sa katotohanan. Nag-aral ako ng engineering. Pagka-graduate ko, nakitira ako sa mga kamag-anak ko. Nakikipag-aral sila ng Biblia sa mga saksi ni Jehovah. Naalala ko noon, sabi ko, alam nyo, pwede nyo naman bigyan ng sariling interpretasyon ng sinasabi ng Biblia. Tapos sabi ng isa sa kanila, edi sumama ka sa amin at ipakita mo na mali ang mga saksi. Sumagot naman ako, sabi ko, edi sige. Naalala ko noon, nabasa ko yung awit 37:29 sa Biblia. Sabi doon, ang mga matwid ang titira sa lupa magpakailanman. Hindi na kailangang ipaliwanag yun. Napakalinaw nun sa akin. Kaya nakita ko na yung ilang bahagi ng Biblia, may isang paliwanag lang. Pero hindi pa rin ako sigurado doon. Pagkatapos nun, talagang pinag-aralan ko yung Biblia para mapatunayan ko kung talaga bang totoo yung sinasabi nito. Gusto kong ipakita sa inyo yung isang teksto na nakakumbinsi sa akin na yung Biblia kaayon ng science. Yung Hope 26:7. Ang sabi, inilalatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman at ibinibitin ang mundo sa kawalan. Isinulat ito mahigit 3,500 years na ang nakakaraan at malinaw dito na yung lupa nakabitin sa kawalan. Pero mga 300 years ago pa lang ang nakakaraan ng mapatunayan na dahil sa gravity, nakabitin nga ang mundo sa kawalan. At yan yung itinuro ni Isaac Newton. Kaya naging kumbinsido ako na yung Biblia kaayon ng science. Yan, at yung mga hula tungkol sa mga kapangyarihang pandaigdig at kung sino sila, pati yung pagkakaroon ng Biblia ng iisang tema. Yan ang mga nakakumbinsi sa akin. Habang patuloy kong pinag-aaralan yung salita ng Diyos, unti-unti kong napatunayan sa sarili ko na yung sinasabi ng Biblia talagang totoo. At mula nang sinabuhay ko to, talagang naging masaya at kalmado ang buhay ko. Ang pag-aakala ni Edson na ang Biblia daw ay hindi lohikal at kontra sa siyensya. Nakabase lang daw ito sa emosyon at hindi sa katotohanan. Pero nang nahikayat siya ng kanyang kamag-anak na sumama sa pag-aaral ng Biblia kasama ang mga saksi ni Jehovah, nagbago yung pananaw niya. At habang patuloy niyang pinag-aaralan ng salita ng Diyos, napatunayan niya na ang mga sinasabi ng Biblia ay talagang totoo. Ilan lang ito sa mga dahilan kaya marami ang naniniwala na ang Biblia ay hindi lang isang aklat ng katotohanan, kundi ito nga ay ang salita ng Diyos. Ano naman yung ikalawang turo ni Jesus? Basahin natin yung sinabi niya sa Juan, Kabanata 14, talatang 6. 1:14-6. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit sinabi ni Jesus na siya ang katotohanan? Di tulad ng mga tao na maaaring pilipitin ang katotohanan para sa kanilang sariling pakinabang, si Jesus ay palaging nagsasabi ng katotohanan. Isa pa, isinabuhay niya ang katotohanan. Noong nabuhay dito sa lupa si Jesus, marami yung sumasalangsang sa kanya at kung ano-anong paratang ang ibinibintang sa kanya. Pero hindi kailanman siya pinaratangang sinungaling. Kumbinsido kahit ang mga kumakalaban kay Jesus na lagi siyang nagsasabi ng totoo. At hindi rin siya mapagpanggap. Ginagawa niya ang pinapangaral niya. Ikalawa, natupad sa kanya ang lahat ng hula sa Biblia tungkol sa Mesiyas. Magbanggit tayo ng ilang halimbawa. Halimbawa, inihula ni Propeta Isaias na ang Mesiyas ay isisilang ng isang birhen. Mababasa natin ang hulang ito sa Isaias, Kabanata 7, talatang 14. Natupad ang hulang ito pagkalipas ng mahigit na 700 years. Basahin natin ang katuparan nito sa Mateo 1, 18, 22 at 23. Mateo 1, 18, 22 at 23. Sa ganitong paraan, isinilang si Jesucristo. Noong ang kanyang ina na si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu bago sila nagsama. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ni Jehovah sa pamamagitan ng propeta niya.
Ang birhen ay magdadalang tao at magkakaanak ng isang lalaki. At ang pangangalanan nila itong Emmanuel na kapag isinalin ay nangangahulugang sumasa atin ng Diyos. Nakatupad ang hulang ito kay Jesus, hindi po ba? Sa panghula, ang Mesias ay tinraidor kapalit ng 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver. Basahin natin ang hulang ito na nakaulat sa Zacarias, Kabanata 11, talatang 12 at 13. Zacarias 11, 12 at 13. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, kung mabuti sa inyong paningin, ibigay ninyo sa akin ang aking kabayaran. Pero kung hindi, huwag ninyong ibigay. At ibinigay nila ang aking kabayaran, 30 pirasong pilak. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah sa akin, ihagis mo iyon sa kabangyaman, ang napakalaking halagang itinumbas nila sa akin. Kaya, kinuha ko ang 30 pirasong pilak at inihagis iyon sa kabangyaman sa bahay ni Jehovah. Pansinin, isinulat ang hulang ito noong 500 BCE. Ang kahanga-hanga ay natupad ang hulang ito sa bawat detalye. Si Judas ay binayaran ng eksaktong 30 pirasong pilak upang ipagkanulo si Jesus. Mababasa natin ang katuparang nito sa Mateo Kabanata 26, talatang 14 at 15. At nang malaman ni Judas na siya ay nagkamali, ano ginawa niya? Inihagis niya yung 30 pirasong pilak sa templo. Natupad ang hulang ito na mababasa natin sa Mateo Kabanata 7, talatang 5. Ano ang posibilidad na mangyari ito sa pamamagitan ng pagkakataon? What are the chances of that happening by coincidence? Ayon sa calculations, ito ay may 1 in 100 million chances. Hindi pa natin kasama sa calculation yung iniwala ito ng 500 taon pa bago matupad. At isa pa, kaaway pa ni Jesus na hindi naniniwala na siya ang Mesias. Kaya hindi pwedeng sadyain ito ng mga kaaway niya. Imagine that. Ilan lamang yan sa napakaraming hula tungkol sa Mesias ang natupad. Mayroong mahigit 300 hula tungkol sa kanyang kapanganakan, buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ang natupad kay Hesukristo. Kumpara sa iba't ibang uri ng paniniwala, ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi bulag. Hindi ito nakabatay sa mitolohiya o idea ng tao. Si Jesus ay totoong umiral at nabuhay dito sa lupa. At marami pa tayong matututuhanan tungkol kay Jesus. Bakit ba siya nangaral sa mga tao? Ano ba ang pinangaral niya at bakit siya namatay? Inaanyayahan namin kayong gawin ang susunod na hakbang sa inyong paghahanap sa katotohanan. Ang isang paraan ay ang pagdalo sa nalalapit na memorial ng kamatayan ni Jesus, kung saan mas malalaman natin kung paano tayo naapektuhan ng kanyang buhay at sakripisyo ngayon. Ang ikatlong turo ni Jesus para malaman natin ang katotohanan ay mababasa natin sa Juan, Kabanata 4, talatang 23. 1:4-23. Pero ngayon, nagsisimula na ang panahon kung kailan sasambahin ng tunay na mga mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang totoo, hinahanap ng Ama ang mga gustong sumamba sa Kanya sa ganitong paraan. Sinabi ni Jesus na may grupo ng mga tao na sasamba sa Kanya, sa Kanyang Ama, sa katotohanan. May ganitong grupo ba ng mga tao ngayon na nakabase ang kanilang paniniwala sa salita ng Diyos, na sinusunod nila ang turo ni Jesus at tinutularan ang halimbawa niya? Mahal na mga saksi ni Jehovah ang Biblia. Tinatanggap nila ang Biblia bilang salita ng Diyos na siyang basihan ng kanilang paniniwala at ginagawa. Nagbibigay ito sa kanila ng maasahang turo, kaaliwan at pag-asa. Kaya naman, laging nakabase sa mga prinsipyo sa Biblia ang paggawin nila at paraan ng pagsamba sa Diyos. Kanina pinag-usapan natin na itinuro ni Jesus na siya ang katotohanan. Makikitaan ba din ba sa grupong ito sa mga saksi ni Jehovah na sinusunod nila ang turo at halimbawa ni Jesus? Halimbawa, itinuro ni Jesus na mahal nila ang isa't isa at hindi sila bahagi ng sanlibutan ito. Basahin natin ang turo niya sa Juan Kabanata 13, talatang 35. 1:13-35. Kung mahal ninyo ang isa't isa,
malalaman ng lahat na kayo ay alagad ko. Ngayon, basahin naman natin yung isa pang niyang sinabi sa 1 Kabanata 17, talatang 4. 1:17-14. So 1:17-14. Ipinaalam ko sa kanila ang iyong salita, pero napuot sa kanila ang sanlibutan dahil hindi sila bahagi ng sanlibutan, kung paano ako ay hindi bahagi ng sanlibutan. Pakisuyo po sa larawan, picture 4. Noong nabuhay dito sa lupa si Jesus, tumanggi siya na sumali sa politika at itinuro niya sa kanyang mga alagad na hindi sila dapat sumali sa mga issue sa politika. Ginagalang ng mga saksi ni Jehovah ang gobyerno at binibigyan dangal nila ang mga namumuno sa gobyerno, subalit neutral sila sa mga politikal na usapin. Hindi rin sila nakikisali sa lahat ng uri ng digmaan. Pinapatunayan ito na mahal nila ang isa't isa, gaya ng sinabi ni Jesus na isang tanda ng kanyang alagad. Dahil ang katapatan nila ay sa kaharian ng Diyos. Ito yung tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya na ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipangangaral sa buong tinatahan ng lupa. Ipangangaral ito ng kanyang mga alagad. Basahin natin ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad. Salamat po sa picture. Dito sa Mateo Kabanata 28, talatang 19 at 20. Matthew 28, 19 and 20. Ito yung sabi niya. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. At makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Pakisuyo sa picture 5. Bilang Kristiyano, ang mga saksi ni Jehovah ay masigasig na nangangaral sa buong mundo at sa maraming wika ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos na siyang iniutos ni Jesus. Walang alinlangan, kilala ang mga saksi ni Jehovah sa bahay-bahay, sa pampublikong mga lugar at sa amang may tao, hindi po ba? Milyon-milyon ang nagsasabi na nakikita sa mga saksi ni Jehovah ang mga bagay na ito at nagsisikap silang sambahin ang Ama sa katotohanan. Salamat po sa picture. Ngayon, panoorin natin ang isang tao na dating nagdududa sa mga saksi ni Jehovah. Noon, nung bata pa ako, naalala ko, linggo-linggo nagsisimba ang pamilya namin. Pero nung mga panahong yun, iba-ibang relihiyon yung pinupuntahan namin hanggang sa mag-teenager ako. Nawalan ako ng tiwala sa mga simbahang pinupuntahan ko. Kasi pakiramdam ko, kapag nagbibigay na sila ng sermon, para akong nasa teatro, ang drama. Magaan naman sa pakiramdam, pero parang may kulang. Tapos may isip mo, 1 oras kang nakikinig. Pero yung pastor na nagsisermon, 2 o 3 teksto lang yung ginamit niya. Yung turo ng mga ministro, pansin ko hindi nila sinasabuhay yun. Nakapokus sila sa pera at hindi mo mararamdaman yung tunay na pagmamahal sa kanila. Pero sa isip ko, siguradong may grupo ng mga tao na gustong sundin ang turo ng Biblia. Noon parang ayokong mag-Bible study sa mga saksi ni Jehovah. Nagdadalawang isip ako kasi feeling ko may sarili silang Biblia, kulto sila, at kakaiba yung mga paniniwala nila. May mga kaibigan akong saksi sa school namin. In-invite ako ng isa sa kanila na sumama sa pulong nila. Nung una, nagdadalawang isip ako kung sasama ba ako. Pero sumama din ako. Napansin ko sa pulong nila madalas gamitin ng Biblia. Talagang nakabase sa Biblia yung buong pulong nila. Kahit yung mga nagbibigay ng komento, ginagamit nila yung mga teksto. Tapos, ipapaliwanag nila yun. Sa pulong na yun, nakilala ko yung naging Bible teacher ko. At habang nagba-Bible study ako, napatunayan ko na mali yung iniisip ko sa mga saksi. Mali talaga. Kasi yung paniniwala nila, nakabase lahat yun sa Biblia at lahat yun nasa jw.org. Wala silang itinatago. Diba sabi ko may sarili silang Biblia? Pero nung nag-i-study kami, Bible ko yung pinapagamit sa akin. Nadama ko rin yung pagmamahal ng mga kapatid sa loob ng kongregasyon namin. Sinubukan ko rin pumunta sa iba't ibang lugar. Sinubukan kong dumalo sa mga kongregasyon doon. At sa bawat kongregasyon na diniluhan ko,
Yung pag-ibig na nakita ko, pareho lang. Nadama ko yun. Nakita ko na ito na talaga yung hinahanap ko. At ang Diyos na Jehovah ang nagdala sa akin dito. Kahit pa noong bata pa lang si Quintela, religyoso na siya. At kapag dumadalo siya sa mga sermon sa simbahan, parang may kulang at parang hindi ito nasasapatan ng espiritual na pangangailangan niya. At napansin din niya na puro na lang pera o sariling pakinabang ang nasa isip ng mga pastor at hindi niya matama yung tunay na pagmamahal mula sa kanila. Subalit, nang sinubukan niyang dumalo sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah, namanga siya sa nakita niya, napansin niya na base sa Biblia, Bible-driven ang paraan ng pahayag at talakayan at kung paano nakikitungo ang mga kapatid sa isa't isa. Kaya naman, nagka-interes siyang makipag-aral sa Biblia sa mga saksi ni Jehovah. Sinasagot din ng Biblia ang mahalagang tanong sa buhay. Bakit tayo naririto? Ano ang nangyayari kapag namatay tayo? Bakit tayo nagdurusa? At ano ang susi sa masayang buhay? Lahat po ng iyan ay masasagot ng Biblia. Ang mga katotohanan na matututunan mo sa Biblia ay magpapalaya sa iyo mula sa maling turo at maling pangmala sa buhay. Sa mga bisita po namin at sa mga interesado, iniimbitahan po namin kayo na alamin ang sagot sa mga tanong na ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, wala po itong bayad at sa oras at lugar na kung saan po kayo kumbinyente. Napakahalaga po na malaman natin ang katotohanan. Itinuring ito ng Biblia na gaya ito ng kayamanan. Makikinabang ka kapag nakamit mo ang kayamanang ito. Palalayain ka nito mula sa kasinungalingan at maling turo. Kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo. Kalayaan mula sa takot sa kamatayan dahil sa pag-asa ng pagkabuhay muli. Magkakaroon ka ng isang malapit na pakipag-ugnayan sa iyong may likha, ang Diyos na Jehovah, at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Gagawin mo ba ang lahat para makuha yan? Mga kaibigan, hinihikayat ko kayo ngayon na hanapin ang katotohanan ito tulad ng paghahangad ninyo ng malaking kayamanan. Ito ay higit pa sa pilak at ginto na walang sinuman ang mapagnanakaw nito sa inyo. Naway ang paghahanap mo sa katotohanan ay humantong sa iyo na lumakad sa landas ng buhay ng may kaligayahan ngayon at magpakilanman. Magandang umaga po.